Magandang araw, Kuya Mark. Ganoon din sa mga kasandata na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Itago na lamang ninyo ko sa pangalang Narda. 28 taong gulang na at tubong sikihor. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa lihim ng aking lola na itago na lamang natin sa pangalang Luningning. Isang umaga, inutusan ako ni Nanay Isabel na pumunta sa bahay ni Lola. Hihingi daw ako ng ulam doon para sa aming pananghalian. Hindi naman masyadong malayo ang bahay ni Lola Luningning sa aming bahay. Kaya naman ay kaagad akong tumalima sa utos ni Inay. 15 anyos pa lamang ako noong mga sandaling yon. Mag-isa kong binabagtas ang mga gilid ng palayan patungo sa bahay ni Lola. Parang nasa part kami ng bundok at mga pananimang makikita sa paligid. Kagaya na lamang ng mga palayan, tubo, mahogani at iba pang mga lunti ang dahon na kay sarap pagmasdan. Lakad lamang ako ng lakad hanggang sa nakarating ako sa kinaroroonan ng bahay ni Lola Luningning. Walang kapitbahay si Lola dahil kaunti lang naman ang mga kabahayan sa bahagi ng lugar na yon. Tumatagaktak na ang pawis sa aking noo nang nakarating ako sa bahay ni Lola. Nadatnan ko siya na abala sa pagsisibak ng mga kahoy upang gawing panggatong. Humakbang ako palapit sa kanya at doon niya lamang napansin ang aking pagdating. "Magandang araw po sa inyo, Lola. Ang sipag mo po palagi ah." Sambit ko habang nakapinta sa aking labi ang ngiti. Tumingin siya sa akin at saka nagsalita. "Magandang araw din, Apo. Aba, napadalaw ka ah. Anong pakay mo dito?" Tanong sa akin ni Lola. Huminga muna ako ng malalim at saka humugot ng lakas ng loob upang masabi ko kay Lola kung ano ang aking sadya. "Nandito po ako, Lola, dahil inutusan ako ni Nanay na hihingi daw ako ng ulam sa'yo. Wala kasi kaming ulam para sa pananghalian, Lola." Sabi ko sa kanya habang nakatingin siya at nakangiti sa akin. "Kawawa naman kayo. Hindi pa pala kayo nakapananghalian. Halika, sumunod ka sa akin sa kusina. Mayroon akong nilutong ulam." Sagot ni Lola at saka tumayo na siya. Naglakad siya patungo sa kanyang kusina at nakasunod naman ako sa kanya. Masasabi kong swerte ako sa lola ko sapagkat sobrang bait niya sa amin. Palagi niya kaming binibigyan ng mga luto niyang pagkain. Napansin kong mahilig si Lola Luningning sa karne sapagkat yun ang palagi niyang ulam. Simula bata pa lang ako ay malapit na talaga ang aking loob kay Lola. Palagi akong gumagala sa kanilang bahay at nagkikwentuhan kami. Nagtatawanan at minsan ay nag-aasaran. Masaya talagang kasama si Lola Luningning. "Tamang-tama ang pagpunta mo rito, Apo. Katatapos ko lang magluto ng dinuguan at sinabawang karne." Wika ni Lola. Kumuha na siya ng sandok at saka binuksan ang malaking kaldero. Amoy na amoy ko ang mabangong dinuguan ni Lola. Mas lalo tuloy akong nagutom dahil sa nakakatakam na luto ni Lola. "Ang bango naman po ng luto mo, Lola." Sambit ko habang patuloy sa pagsandok si Lola. Pagkatapos nun ay ibinigay na niya sa akin ng mangkok na may lamang dinuguan. Laking pasasalamat ko sa kanya dahil sa ibinigay niyang ulam. Pagkatapos kong magpasalamat ay umalis na ako at saka binagtas ang daan pa uwi sa amin. Nang nakarating ako sa bahay, tuwang-tuwa si Inay sapagkat mayroon na akong dalang ulam. Kaagad siyang nagsandok ng kanin
at masaya kaming kumain ng pananghalian. Kaming dalawa lamang ang kumakain sapagkat nag-iisang anak lang ako. At ang tatay ko naman ay maagang binawian ng buhay dahil sa sakit na leukemia. 5 taong gulang pa lamang ako nang pumanaw si Itay. Kaya naman si inay na lamang ang bumubuhay sa akin. Siya ang nagsilbing ilaw at haligi ng tahanan. Ang sarap talaga magluto ni Lola Luningning. Sambit ko habang nilalantakan ko ang lutong dinuguan ni Lola. Kahit kailan ay hindi nakakasawa ang paraan ng kanyang pagluluto. Kaya naman palagi akong ganado kapag kumakain. Tumatagaktak pa ang aking pawis habang sarap na sarap ako sa lutong dinuguan ni Lola Luningning. Isang araw, kinausap ako ni inay. Ayon sa kanya, iiwan niya raw muna ako kay Lola dahil pupunta siya sa Dubai upang magtrabaho. Mayroon daw kasi siyang kaibigan na nag-alok sa kanya ng trabaho. Dahil sa kagustuhan ni inay na mapag-aral ako ng mabuti at matugunan ang lahat ng aking mga pangangailangan, napagdesisyonan niyang tanggapin na lamang ang alok ng kanyang kaibigan. Narda, iiwan muna kita kay Lola mo. Magtatrabaho lang ako sa Dubai upang kahit papaano maibigay ko ang mga pangangailangan mo. Huwag kang mag-alala anak, babalik din naman ako. Magpakabait ka sa lola mo ha. Wika sa akin ni inay. Bakas sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Batid kong hindi niya gustong magkalayo kami. Ngunit kailangan niyang gawin, alang-alang sa kapakanan ko. Mahal na mahal ako ni inay at masasabi kong maswerte ako sapagkat kahit wala na si Itay, hindi niya ako pinabayaan. Iginapang niya ang kahirapan para lamang buhayin ako. Opo, Nay. Magpapakabait po ako kay Lola Luningning. Mag-iingat ka po sa Dubai. Pagbubutihin ko talaga ang pag-aaral ko para hindi masayang ang lahat ng mga pagsasakripisyo mo. Sabi ko naman sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at ganoon din ang aking ginawa sa kanya. Noong mga sandaling yun, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang ina. Nang lumipas ang maraming araw, umalis na si inay. Lumipad na siya patungong Dubai upang magtrabaho bilang isang kasambahay. Kaya naman ay doon na muna ako tumira kay Lola. Palagi kaming nagkwentuhan habang gumagawa kami ng mga gawaing bahay. Madalas din akong sumasama kay Lola sa tuwing nangangahoy siya. Kahit matanda na ang lola ko, bilib pa rin ako sa kanya sapagkat malakas pa rin siya at masipag. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, bigla akong nagising dahil sa ingay na nagmumula sa kusina. Napabalikwas ako sa aking kama dahil parang hindi ako mapakali. Kahit tinaantok pa ako ay pinilit ko pa rin tumayo upang alamin ang mga kaganapan. Sinilip ko kung anong nangyayari doon. Nabubulabog kasi ako sa pagtulog dahil sa ingay na parabang may kung anong bagay ang tinatagtad sa kusina. Nang makarating ako sa kusina, nakita ko ang lola ko. Abala siya sa pagtatagtad at parabang tuwang-tuwa siya. Sa wakas, makakain din kita. Sambit ni Lola at saka tumawa. Kumunot ang aking noo ng mga sandaling yon. Mag-isa lang naman kasi si Lola sa kusina. Pero nagsasalita siya at ang kanyang mga tawa ay parang tawa ng isang demonyo. Wala akong ideya kung anong bagay ang tinatagtad niya sa kalagitnaan ng gabi. Anong ginagawa ni Lola Luningning? 12:00 pa lang ng gabi ah. Bulong ko sa aking sarili. Maya-maya ay nakita ko na parang may umuusok. Doon ko napagtanto na nagluluto pala si Lola.
Nakamasid lamang ako sa kanya nang wala siyang kaalam-alam. Pasilip-silip ako habang abala siya sa pagtatadtad. Naisipan kong lapitan siya kaya naman ay lumabas ako sa aking pinagtataguan at humakbang patungo sa kanyang kinaroroonan. "Lola, anong ginagawa mo?" tanong ko sa kanya. Nang marinig ni Lola ang aking boses, kaagad siyang lumingon sa akin at para bang gulat na gulat. Gising ka na pala, apo. Aba, matulog ka na ulit doon. 12:00 pa lang ng gabi." Wika ni Lola luningning sa akin. Kumunot ang aking noo sapagkat napansin ko na parang tinatakpan niya ang malaking palanggana na nasa tabi niya. Teka, nagluluto ka ba, Lola? Anong niluluto mo?" tanong ko sa kanya. Na-curious talaga ako nung mga sandaling yun kung anong klaseng pagkain ang niluluto ni Lola sa kalagitnaan ng gabi. Nagluluto lang ako ng ulam natin, apo. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Matulog ka na ulit. Sabi naman ni Lola sa akin. Paano kung tutulungan na lang kitang magluto, Lola? Total, gising na rin naman na ako. Tutulong ako sa iyo upang mapabilis ang ginagawa mo rito sa kusina. Wika ko sa kanya. Ngunit nakita ko sa kanyang mukha na parabang hindi niya nagustuhan ang aking mga tinuran. Nako, wag mo na akong tulungan, apo. Kayang-kaya ko na ito. Sige na, umalis ka na. Matulog ka na ulit. Sagot ni Lola. Nakumpirma ko na ayaw niya nga talagang tutulong ako sa kanya. Kaya naman ay umalis na lamang ako sa kusina. Tinahak ko ang daan pabalik sa aking kwarto. Hindi ko na pinilit pa si Lola dahil baka magalit siya sa akin. Humiga na lamang ako sa aking kama at saka nagmuni-muni hanggang sa nakatulog ulit ako. Nang sumapit ang umaga, nagising ako dahil sa boses ni Lola. Pilit niya akong ginigising sapagkat kakain na raw kami. Bandang 6:00 na yun ng umaga. Bumangon na ako at saka nagtungo sa hapagkainan. Namilog ang aking mga mata dahil maraming ulam ang inihanda ni Lola. May adobong karne, sinabawang karne, at dinuguan. Yun ang mga paborito kong ulam. Tuwang-tuwa ako habang nakatingin ako sa mesa. Ang dami naman pong ulam natin, Lola. Paniguradong masarap itong luto mo. Teka, pumunta ka ba sa palengke kahapon at bumili ng karne? Tanong ko sa kanya. Ibig ko kasing malaman kung saan galing ang mga karning niluluto ni Lola. Nakapagtataka sapagkat hindi naman siya palaging namamalengke. Pero halos araw-araw, karne ang inuulam namin. Huwag mo nang itanong, apo. Ang mahalaga may ulam ka ngayong umaga. Sige na, kumain ka na. Sagot ni Lola luningning. Wala na akong nagawa pa kundi ay ang kumain na lamang. Sarap na sarap ako sa luto ni Lola. Kahit kailan, the best talaga siyang magluto ng ulam. Dahil sa sobrang sarap ng kanyang inihandang ulam ay naparami ang aking kain. Busog na busog talaga ako sa luto niya. Tuwang-tuwa naman si Lola sapagkat nagustuhan ko ang kanyang luto. Lumipas ang maraming gabi, mas lalo akong nagtaka. Napansin ko kasi na halos gabi-gabing nagluluto si Lola sa kusina. Madalas din siyang tumatawa habang sinasambit ang mga katagang, "Makakain na rin kita." Wala akong ideya kung ano ang ginagawa ni Lola sa kusina. Wala naman siyang kasama pero nagsasalita siyang mag-isa na para bang kinakausap niya ang mga karning tinatadtad niya. Ayaw niya akong palabasin sa kwarto sa tuwing gumigising ako sa kalagitnaan ng gabi.
Ayaw niya ring tumutulong ako sa kanya sa pagluluto. Magugulat na lamang ako pagsapit ng umaga na marami ng ulam ang nakahain sa mesa. Mula nang napansin kong gabi-gabing gumigising si Lola, doon na ako nagsimulang magduda. Pakiramdam ko ay mayroon siyang ibang ginagawa pagsapit ng gabi. Isang araw, habang kumakain ako, bigla akong napatigil dahil nanguya ko ang isang kuko sa ulam kong dinuguan. Nagulat ako sapagkat nakita ko na parang kuko yun ng isang tao. Muntikan pa akong masuka dahil doon. Tumigil ako sa pagkain sapagkat naramdaman ko na parang may kakaiba sa kinakain kong dinuguan. Doon na ako nagsimulang mandiri sa luto ni Lola Luningning. Gusto kong itanong kay Lola kung bakit may kuko ang luto niyang dinuguan. Subalit wala siya sa bahay. Tumungo siya sa kakahuyan upang mangahoy. Nang lumipas ang ilang oras, dumating na rin si Lola mula sa pangangahoy. Tinulungan ko siya sa pagbuhat ng mga daladala niyang kahoy. Habang buhat-buhat ko ang mga kahoy, biglang sumagi sa aking alaala ang nanguya kong kuko mula sa inulam kong dinuguan. Bunsod ng labis na kuryosidad, tinanong ko si Lola tungkol dito. Lola, may nanguya po kasi akong kuko ng tao mula sa dinuguan kanina. Saan po ba galing yun, Lola? Tanong ko sa kanya. Nakita ko ang pag-iba ng reaksyon ng mukha ni Lola nang marinig niya ang sinabi ko. Tila ba nagugulat siya na parang kinakabahan. Baka napasama ko ang aking kuko habang nagluluto ako. Pagpasensyahan mo na ako, apo. Matanda na kasi ang lola mo. Sagot naman ni Lola sa akin. Tumango lamang ako bilang tugon. Ngunit tila hindi ko pa rin makumbinsi ang aking sarili na paniwalaan ang sinabi ni Lola. Tinignan ko ang kanyang mga daliri. Nakita kong kumpleto naman ang mga kuko ni Lola. Kumunot ang aking noo at mas lalo akong nagtaka. Kung kuko ni Lola ang nasa dinuguan kanina, bakit kumpleto pa rin ang kanyang mga kuko sa mga daliri niya? Tanong ko pa sa aking sarili nung mga sandaling yun. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mag-isip ng masasama tungkol kay Lola. Doon na ako nagsimulang magduda. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o baka naman pawang kasinungalingan lamang ang kanyang mga sinasabi. Maraming gabi ko na rin kasing napapansin na madalas na gumigising si Lola sa kalagitnaan ng gabi at nagluluto ng ulam. Ayaw niyang tumutulong ako sa kanya. Ayaw niya ring tumatambay ako sa kusina. Naging isang malaking palaisipan sa akin kung sino nga ba talaga ang may-ari ng kuko na nakuha ko mula sa dinuguan. Simula noong araw na nakakita ako ng kuko ng tao sa dinuguan, hindi na ako kumakain ng mga luto ni Lola. Nandidiri na ako sa tuwing nakikita o naaamoy ko ang kanyang luto. Hindi na rin ako nasasabik na gumising ng maaga at lantakan ng luto ni Lola. Minsan hindi ako kumakain ng umagahan o pananghalian. Minsan naman nagluluto ako ng gulay upang maiwasan ang luto ni Lola na halos araw-araw na lang ay karne at dinuguan. Hindi ko akalaing magsasawa ako at mandidiri sa luto ni Lola na noon ay paboritong-paborito ko. Narda, anong gagawin mo sa mga gulay na yan? Marami pa namang ulam sa kaldero natin ah. Sabi ni Lola Luningning habang nakatingin siya sa akin. Abala ako sa paggagayat ng kalabasa at talong noong mga sandaling yun. Magluluto po ako ng gulay, Lola. Gusto ko kasing kumain ng gulay para healthy palagi. Sagot ko sa kanya.
Kunwari ko lamang yun dahil ang totoo, nandidiri na talaga akong kumain ng kanyang mga luto. Nako Narda, ilang araw ko nang napapansin na hindi ka na kumakain ng mga luto kong dinuguan at karne. Aminin mo nga sa akin, apo, iniiwasan mo na ba ang mga luto ko? Tanong sa akin ni Lola Luningning. Napatigil ako sa aking ginagawa at saka tumingin ako sa kanya. Tanaw ko sa mga mata ni Lola ang lungkot. Tila ba hindi niya nagustuhan ang ginagawa kong pag-iwas sa kanyang mga lutong ulam. Bumuntong hininga ako at kapag guwan ay sumagot. Hindi naman sa ganon, La. Sadyang gusto ko lamang kumain ng gulay. Medyo nagsawa na rin kasi ako sa palaging karne na lang ang ulam natin. Pero huwag ka pong mag-alala. Kapag nagsawa na ako sa kakaulam ng gulay, karne at binuguan na naman ang uulamin ko. Nakangiting wika ako sa kanya. Dahil doon ay nagawa ko rin siyang pangitiin. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, wala na akong balak na tumikim ulit ng kanyang luto. Tila ba ayaw nang tanggapin ng aking sikmura ang mga luto niya. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, nabulabog ako dahil sa mga sigaw na aking naririnig sa labas ng aming bahay. Hating gabi pa lamang yun, ngunit nakapagtataka kung bakit. Mayroon nang nagsisigawan sa labas ng aming bahay. Dali-dali akong bumangon at binagtas ang daan patungo sa kwarto ni Lola. Ngunit bigo akong matagpuan si Lola. Patuloy pa rin ang pagsisigaw ng mga tao sa labas. Kaya naman ay tinahak ko ang daan palabas sa bahay upang alamin kung ano ang mga nagaganap sa labas. Nang makarating ako sa pinto, bumungad sa aking paningin ng mga lalaki at babae na galit na galit. May dala silang mga sulo, itak, matutulis na kawayan, at kung ano-ano pa. Labis akong nagtaka sapagkat wala man lang akong ideya kung ano ang nangyayari sa kanila. Hoy Narda, nasaan ang lola mong aswang? Palabasin mo siya at pipinuhin ko ang katawan niya. Galit na sigaw ni Mang Tasyo habang hawak-hawak niya ang kanyang matalim na itak. Ilabas mo ang lola mong aswang, Narda! Sigaw naman ng kanyang asawa. Napakunot ang aking noo nung mga sandaling yun. Tila ba nawawala ako sa aking sarili. Naguguluhan ako at nalilito. Hindi ko alam kung ano ang mga pinagsasasabi nila. Teka, sandali lamang po. Hindi aswang ang lola ko. Sagot ko sa kanila. Naramdaman ko ang pagkirot sa loob ng aking puso nang narinig ko ang kanilang mga paratang na isang aswang si Lola Luningning. Huwag mo nang ipagtanggol ang lola mong aswang, Narda. Kaya pala maraming nawawalang bata sa lugar na ito dahil siya pala ang nambibiktima. Pati anak ko, muntik na niyang mabiktima. Sigaw ni Mang Tasyo. Labis akong nagulat sa aking narinig. Namilog ang aking mga mata habang nakatayo ako sa pinto at nakatingin sa kanila. Muling nanariwa sa sulok ng aking isip ang palaging pagkawala ni Lola Luningning tuwing gabi. Ang kanyang luto ng mga karne, kahit hindi naman siya namamalengke. At pati na rin ang kuko ng tao na nakita ko sa luto niyang dinuguan. Nangilid ang aking mga luha habang inaalala ko ang mga ginagawa ni Lola tuwing kalagitnaan ng gabi. Matagal na rin kasing bali-balita sa aming lugar na marami ng mga bata ang nawawala pagsapit ng dilim at hindi pa rin nakikita ang mga ito. Hindi totoo ang mga pinagsasasabi ninyo. Hindi aswang ang lola ko. Sigaw ko sa kanila. Gusto ko silang paalisin sa harap ng aming bahay ngunit bigla kaming nakakita ng isang matanda na magulo ang buhok. Mahahaba ang mga kuko. Matutulis ang mga pangil at duguan ang muka. Ayun ang aswang! Tara!
Habulin natin! Sigaw ni Mang Tasyo sa kanilang mga kasamahan. Mas lalo akong napaiyak nang nagsimula silang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng matanda. Malakas ang aking kutob na yun nga si Lola. Hinabol nila si Lola Luningning sa kung saan saang kagubatan habang nakasunod naman ako sa kanila. Ilang oras ang kanilang iginugol sa paghahabulan kung saan saang kagubatan kami nakarating. Ngunit hindi namin naabutan si Lola. Mula noon, hindi na muling bumalik si Lola sa bahay. Isang umaga habang nagtatanim ako ng mga gulay sa likod ng bahay, ay mayroon akong nahukay. Bumungad sa aking mga mata ang napakaraming bungo ng mga tao. Naisip ko na baka yun ang bungo ng mga batang na biktima ni Lola. Nakumpirma ko rin na aswang nga talaga si Lola sapagkat hindi na siya nagpakita sa aming lugar. Naisip ko rin na karne ng tao ang niluluto ni Lola tuwing kalagitnaan ng gabi. Kaagad kong ibinalita kay inay ang tungkol kay Lola. Matagal na panahon naming hinintay ang pagbalik ni Lola. Ngunit mahigit 2 dekada na ang nakalipas, ay hindi pa rin bumabalik si Lola. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Mark. Maraming salamat po sa pagbabasa at sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Dito ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating mga writers. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Pindutin nyo lang at sana makapag-subscribe po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.